Good morning mga kabig, mga katuto. Kumusta po ha? Kumusta po kayo dyan? Okay. Hayahay pa rin ang ating buhay dahil wala pa rin pong pasok hanggang ngayon. Aba, ay talaga naman, pero talagang lagi ko namang sinasabi nung una, tuwan-tuwa po ako mga kabig, mga katuto kapag ka nagde-declare ang gobyerno na walang pasok dahang mga kabataan dahil siyempre bilang magulang, single parent, lagi kong, di ba, yung papaano makakatipid sa maghapon sa mga gastusin sa araw-araw. Ang problema naman, may kapalit po doon, ha? Yung walang matututunan ang anak mo kung laging walang pasok. Kaya nung una, gusto ko yung walang pasok, pero ngayon, ayoko na ng ganon, no? Na laging walang pasok dahil kawawa nga po talaga ang ating mga kabataan, wala hong matututunan. Aba, talaga naman, oo. Alright, mga kabig, sa ngayon ay tayo po idadako sa ating kwentuhang pambaranggayan dito po sa Ikaw at Barangay, kasama si Barangay Secretary Imog. Oy, patuloy po tayong nakikiramdam, patuloy po tayong nagmamanman sa mga kaganapan patungkol po sa BSK, ha? Ang barangay at sangguniang kabataang election 2025 na hanggang ngayon ay wala pa rin po tayong naaamoy. Itong mga nakarang araw ay nag-aantabay tayo at nalaman na nga natin na ang Korte Suprema na siyang nakatoka na magbigay ng komento doon sa mga inihaing argumento, motion o petisyon ng dalawang grupo, no, ni Attorney Romy Macalintal at of course ang mga respondents, ang Malacanang, Senado, Kongreso, ang COMELEC, para doon sa postponement, no, sa motion na TRO ng panig ni Attorney Romulo Macalintal para doon sa barangay sa Republic Act 12232. So nagkaroon ng recess ang Korte Suprema dahil nga po ay isinulat po nila, no, hindi sila nag-recess na nagpahinga, kundi nagka-recess sila sa kanilang obligasyon, sa kanilang trabaho, no, bilang mga hukom. Pero ang recess nila ay may trabaho, may kinalaman pa rin din sa kanilang tungkulin sa araw-araw, ang mag-interpret, ang magpahayag, no, kung ano ang mga ginagawa ng gobyerno, dahil sila po sa kanila po nakasalalay ang pagpapaliwanag kung tama nga ba o hindi ang mga patakaran na isinusulong ng gobyerno, no. Sa ngayon, ang inaantay po natin itong ang kanilang resolusyon, no, na kung matutuloy ba o hindi itong BSKA, no, since naka-recess sila, so wala ho tayong narinig na mga pagbabago, at ang pagkakaalam ko kahapon ay nagbalik, no, at most likely hindi pa siguro, baka ngayong araw, no, September 23, magbaba na, no, ng announcement ang tanggapan ng Korte Suprema patungkol doon sa Republic Act 12232 na inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang Agosto, kung hindi ako nagkakamali, mga kabig. So ayon, aantabayanan po natin. Sa ngayon po ay wala pa po tayong nasasagap na amoy na balita at siguro dahil maaga pa nga, siguro antabayanan po natin hanggang mamayang tanghali kung mayroong i-release na announcement ang tanggapan ng Korte Suprema patungkol sa Republic Act 12232 na may kinalaman sa barangay at sangguniang kabataan election. Okay po ba mga kabig, mga katoto, ha? Kung kayo po'y nagmamanman, kung kayo po'y nagmamatsag, kung kayo po'y naghahanap, ako din po ay kakampi po ninyo. Gusto ko pong magkaroon ng katahimikan na, magkaroon ng tuldok itong ating mga inaantay. Kung wala, wala ho tayong magagawa. Kung meron, ituloy ho natin. Huwag na ho nating patagalin pa. Ako ho bilang barangay official, barangay secretary,
ano ho, hindi ho dahil sa ako'y sekretary, ako'y hindi sang-ayon. Sang-ayon po ako na matuloy ang eleksyon. Hindi dahil sa ako'y nagnanais na gustong tumakbo, hindi po. Naaawa lamang po ako, no? Doon sa mga barangay na kung saan ang pamunuan nila ay wala hong ginagawa kundi ang maghintay ng honorarium. Ano ho? So gusto ho natin, maski ang aming kapitan, punong Barangay Boy Timabag, sang-ayon po na magkaroon ho ng eleksyon ngayon. Di ba? Dahil sa totoo lamang dito sa amin wala hong problema dahil gumagalaw po ang aming punong Barangay Boy Timabag. Siya po'y nagtatrabaho. So wala hong dahilan para magkaroon kami ng eleksyon sa barangay dito sa Barangay 178. Pero yan po'y pangkalahatan pag nagkaroon, nagpatawag ang COMELEC, siyempre pangkalahatan yan. At wala ho kami magagawa kundi ang sumang-ayon. Ano ho? Siyempre, pabor kung hindi matutuloy dahil, di ba, walang gastos. At tuloy-tuloy natatanggap ng honoraria hanggang next year. Ganun pa man, ang sinasabi nga ho namin, gusto namin matuloy ang eleksyon dahil kawawa ho yung mga barangay na hindi ho gumagawa, na wala hong ginagawa ang kanilang mga punong barangay kundi ang magpakuya-kuyakoy at tumanggap ng kanilang mga honoraria. Kami po dito sa Barangay 178, sang-ayon po kami. Kaya patuloy ho tayong nag-aantabay na halinawa ay matuloy po ang eleksyon ngayong taong ito, 2025. Okay po ba mga kabig, mga katoto? Kung kayo po ay may komento mag-comment po sa baba, mag-like and share, at syempre, mag-follow and higit sa lahat mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo lahat dito po sa Ikaw at Barangay kasama si Barangay Secretary Imog. Good morning po sa ating lahat.